Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, ating aalamin kung ano nga ba ang kahulugan ng komunikasyong di-verbal at paralinguistika. Ating rin aalamin kung ano nga ba ang iba't ibang kahulugan ng komunikasyong di-verbal at paralinguistika. Komunikasyong di-verbal. Ang komunikasyong di-verbal ay isang makapangyarihang pamamaraan sa paghahatid ng mensahe. Mga uri ng di-verbal na komunikasyon. Una, galaw ng katawan. Ito ay pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. Ang bawat paggalaw ng iba't ibang bahagi ng katawan ay may katumbas na kahulugan. Una, ekspresyon ng muka. Sa muka ay makikita ang emosyon ng tao. Alinsunod sa prinsipyo ng ekspresyon ng muka, mas maraming impormasyong na ibibigay ang muka kaysa sa ibang bahagi ng ating katawan. Identidad. Ang muka ay isa sa mga pinaka-importanteng visual na identidad ng tao. Kapag tayo ay nagsasabit ng mga larawan sa dingding o mga larawan na mayroong kantidad sa ating buhay. Halimbawa na lang dito ay ang ID at ang national ID. Kaakit-akit. Ang unang tinitignan ng tao ay ang muka at sa muka rin unang naaakit ang tao. Halimbawa na lang dito ay yung beauty is in the eyes of beholder. Emosyon. Ang muka ay nakapagpapahayag ng iba't ibang ekspresyon. Ginagamit ang mga ekspresyon para ipahayag ang ating damdamin. Halimbawa, nakangiti, masaya. Nakasapok ang kilay, galit. Galaw ng mata, oculesics. Ang galaw ng mata ay nagpapakita ng iba't ibang mensahe na ipinapahayag batay sa tagal, direksyon at kalidad. Halimbawa, kapag nagkakaroon ng talakayan ang guro, tinitignan niya ang mga mata ng kanyang mga estudyante at malalaman niya kung ang estudyante ay handang sumagot o takot na matawag dahil sa mga pahiwatig ng mata. Kumpas o galaw ng kamay. Ang kumpas o galaw ng kamay ay nagpapahiwatig ng maraming bagay. Regulative, kumpas ng traffic enforcer. Descriptive, haba, taas, layo ng sukat. Emphatic, pumapalakpak kung masaya at suntok sa dingding kung galit. Tindig o postura. Sa tindig o postura ng kaharap ay nagkakaroon tayo ng hinuha kung anong klaseng tao o anong estado ng buhay na bibilang isang tao. Halimbawa, seaman at doktor. Proximica. Ito ay makahulugang distansya o layo ng pag-uusap. Ang espasyo ng pakikisalamuha ay may katumbas na kahulugan. Halimbawa, kung magkadikit, kayo ay magkaibigan. Kapag medyo dikit, kayo ay magkakilala. At kung layo, kayo ay hindi magkakilala. Oras. Ito ay ang pag-aaral kung paano naaapektuhan ang komunikasyon. Ang oras ay maaaring uriin sa ilang kategorya: biological, personal, physical at culture time. Biological time, ito ay tumutukoy sa galaw ng tao base sa oras. Halimbawa, nakalaan sa lahat ng tao ang kanilang gagawin. Personal time, ang ating mga karanasan ay sa oras ay nakadepende sa ating interes. Halimbawa, nakadepende sa atin kung ano ang ating gagawin. Physical time. Ito ay tumutukoy sa fixed cycle ng araw, taon at panahon. Halimbawa, kalendary. Cultural time. Ito ay tumutukoy sa kung paano tignan ng mga grupo ng tao ang oras. Message value. Halimbawa, mayroong halaga sa iyo ang isang kaibigan. Message power. Halimbawa, mayroong halaga sa iyo ngunit sa isa wala gaanong kahalaga. Pandama. Ang pandama ang pinakaunang nadidevelop sa ating sense. Halimbawa, pagtapik. Simbolo. Ito ay paggamit ng mga larawang simbolo o mga sagisag na nagpapakita ng komunikasyon. Bagay. Ito ay mga bagay at o mga biswal na material sa ating kapaligiran na naghahatid o kumakatawan ng impormasyon. Halimbawa, hijab at ginto na singsing. Colorex, nagbibigay kulay ng mensahe. Halimbawa, pula ay pagmamahalan at itim, digmaan o pagluluksa. Paralinguistika. Ang linguistika mula sa linguistic French ay ang agham na nag-aaral ng lahat ng mga aspekto ng wika, tulad ng kakayahang makipag-usap ng mayroong
ang mga tao at lahat ng aspekto ng isang wika bilang isang konkretong pagpapakita ng kakayahang iyon. Tono, pitch. Ang pitch ng ating boses ay isang palatandaan kung gaano kataas o kababa ang tono ng ating tinig na pagsasalita. Pagbabago-bago ng tono, infleksyon. Kapag ang pinag-uusapan ay infleksyon sa boses, ang tinutukoy nito ay ang pagkakaiba ng pitch lalo na sa dulong bahagi ng salita o pangungusap. Lakas, volume. Ang volume ay palatandaan kung gaano kalakas o kahina ang ating boses. Tulin o bilis. Ang vocal rate ay tumutukoy kung gaano kabilis o kabagal ang pagsasalita. Paningit o pamuno or filter word. Ang filter words ay may tuturing na mga tunog at hindi salita dahil ang mga ito ay walang kahulugan sa ganap na salita. Halimbawa, a, we, ngi, o. Bigkas o pronunciation. Ang pagbigkas ay sumasalamin kung gaano kawasto ang pagsama-sama natin ng mga punimang katinig at patinig upang mabigkas o magamit ang salita. Halimbawa, buto or bone, buto, pagsabog. Articulation. Ang articulation or articulation ay tumutukoy kung gaano kalinaw ang ating pagsasalita. Punto, accent. Ang punto ay pardo ng pagbigkas ng ponemang patinig at katinig na nagpapakilala ng isang particular na wika o lokasyong heograpiya. Halimbawa, water, water. Katahimikan o pagwawalang imik, silence. Ang silence o katahimikan ay nangangahulugan ng kawalang ng tunog. Halimbawa, walang masabi dahil natatakot o namangha. Ang komunikasyong di-verbal ay isang makapangyarihang pamamaraan sa Ang komunikasyong di-verbal ay isang makapangyarihang Komunikasyong di-verbal. Ang komunikasyong di-verbal ay isang makapangyarihang pamamaraan sa paghahatid ng mensahe. Nakukuha natin. Komunikasyong di-verbal ay isang makaliwat